ka lang mag-concentrate dun sa inner core ni Speaker Romualdez, makikita mo na kaagad eh. Hindi ako naniniwala na may magandang patutunguhan ang ICI. So kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin. So lahat naman tayo doon titingin. Meanwhile, yung ibang probinsya, there are 82 provinces. Umpisan muna natin dito sa balita na napakinggan natin kanina. Yun nga, yung nasaktan si BOC Commissioner Nepomuceno dito sa naging report ng US State na isa nga ang BOC sa pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa. Prof, komento nyo dito na naglabas ng ulat ang US State at na-flag nga ang Bureau of Customs. Well, Jason, ang Bureau of Customs naman has consistently been an issue. Siguro tama rin naman yung sinabi niya na hindi siya yung head nung period na nagkaroon ng pag-aaral ang State Department at na judge nila na one of the corrupt or the main corrupt agency in the country. Kailangan lang natin siguro tingnan in terms of yung reform na ini-institute ni Commissioner Nepomuceno, kasi hindi naman made public kung ano yung mga reforms na yan. So it's one thing to say na hindi ako yan, it's another thing to say na ito yung mga ginagawa namin. Ang siguro mahalaga dun sa sinabi niya, napaka-importante ng custom sa revenue. Usually meron silang target na kailangan makamit siya at saka si BIR para dun sa paglikom ng mga revenue para sa pamahalaan. So ang kailangan lang sigurong maklarado dyan, from the time na siya ay umupo hanggang ngayon, ano na yung mga reforma na nagawa. Yung pag-fire ng tao, kalimitan kasama yan pag linilinis mo ang isang ahensya. Pero gawin nating klarado, ano yung mga solusyon na na-introduce? Kasi wala naman siyang sinasabi publicly ano yung mga ginawa. Yung computerization has been there since the time of FBR, may attempt to computerize everything. Nagkaroon rin ng attempt na magkaroon ng X-ray, no, na naging source ng anomalya rin sa purchase. So siguro tingnan natin kung saan nanggagaling yung judgment ng State Department kung bakit nasabi yun. Prof, dako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan, kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte, kasi sinabi nga sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects na hindi maililink sa kanya, at sabi niya wala naman dapat daw itago ang palasyo. Pero para kay Vice President Sara Duterte, parang nakakapagtataka lang na ganun ka kampante, ganito ka confident si Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi madadawit ang Office of the President. Your thoughts on this, Prof? Alam mo, yung tama naman si Vice President na magtataka ka kasi unang-una, ang ICI, creation niya ng executive branch. Creation ni Mr. Marcos, EO 94, yung lakas, yung kapangyarihan niyan ay na-define doon sa EO 94. So, from the outset, nung EO 94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung budget, pinanggalingan ng pondo
no? Yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh. At kung titingnan mo consistently in the past 3 years, maunang malya. Noong 2023, nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Noong 2024, 2025, nawala ang unprogram, grabe naman ang insertions, no? Hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na. So, paano mo masasabing hindi aabot sa iyo, no? Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Kahit dun sa insertions, ang sabi nila, hindi naman na nalabas lahat yung mga for later release. Pero even as we speak today, meron siya rini-release na under dyan sa FLR. So, kung rini-release niya, alam niya yon, di ba? May consent siya sa lahat ng insertions na yon. May consent siya na, wag muna natin itong release. May consent siya na i-release natin. So, this early, sa tingin ko, mali namang sabihin yung ganon. Kasi, hindi pa tapos. Wala nga tayo nakikitang kinakasuhan na politiko. Correct. O nag-umpisa na yung hearing, no, na yung sa korte. Wala tayong nakikitang politikong nakulong. So, sa tingin ko, kung gaganunin niya yung proseso, talagang hindi maniniwala ang taong bayan dyan sa ginagawa ng ICI. At yun nga, Prof, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniuugnay o idinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalian, especially dito sa particularly yung sa mga maanumalyang flood control projects. Sabi niya, politically motivated. Dok, Prof, sa ngayon po ba, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito? Na para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi na to politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman panahon ng kampanya. Oo, Jason, tama 'yon, no? Ang dali mong sabihin lahat na politically motivated, no? Katulad ng yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yun, di ba? If every leader will say it's politically motivated, nawawalaan yung prinsipyo ng transparency and accountability. Kasi madali mong itapon yon na, hindi politically motivated yan. Pero from the beginning, wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable. Yung SALN, di ba, itong bagong ombudsman natin, he came up with a memorandum for the release. Pero pag binasa mo yung memorandum, ang daming step-by-step na dadaanan bago mo makuha yon. Ang SALN before Ombudsman Martires it was made public, no? Nasa online, you can download, anyone who wants to study it can download it. Bakit hindi naging madaling maka-access ng SALN? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na ginamit yung SALN as a weapon, no? Alam mo itong administrasyon na ito, ang daming wine-weaponize kahit simpleng bagay wine-weaponize. So, siguro kailangan nating tingnan yan sa lente ng transparency and accountability. Doc, sorry, baka makalimutan ko. Speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang nasa posisyon, paano ba masisiguro ng publiko ho natin, ng mamamayan ho natin na nagbubuwis, 'di ba? Tayo nagbabayad tayo ng buwis na sa pinakamataas na posisyon, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo. Imposibleng hindi niya napag-aralan ang budget, papaano nag-come up ng ganito. Pero, and yet, pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Papaano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, Professor? Alam mo, Paul, basic kasi yung nangyari
for the past 3 years, may ganitong nangyayari sa Pondo ng Bayan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi 3 budgets yan. Yung proseso ng transparency, nakita natin na may problema sa sistema, may problema sa procedure ng pagpapasa ng budget. Kaya nga nag-i-introduce sila ng reform. Pero kahit na inintroduce mo yung reform, at the NEP level, hindi sila nagpapakatotoo na may insertions na sa NEP pa lang. No? Yun yung tinatawag na leadership fund. So yun yung issue ng maging transparent ka, di ba? At pag nasabing may leadership fund ba kayo, maging accountable ka. Sabihin mo, oo, hindi, yan ay nagkaganyan dahil sa ganito. Pangalawa, 3 taon na yang paulit-ulit na sinasabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng unprogrammed appropriations. Dahil ang basic dyan, kung sa isang bahay, ang kita ng padre de pamilya o pati ang nanay, kung pareho sila nagtatrabaho, ay 1,000 lamang, hindi ka pwede ang gastos mo 2,000 o mahigit sa 1,000. At the micro level, sa household level, natututo tayong bumaluktot sa kumot kung kulang. Makikita mo dito sa ginagawa natin sa budget natin, ang taas-taas ng expenditure. Pero ang revenue natin, parati tayo may shortfall. So, dyan pumapasok yung sinabi ni Commissioner Nepomuceno na hindi naman tayo basta-bastang mag-aalis kasi baka mahirapan yung revenue targets ng customs. So babalik ulit tayo dun sa kung ang ginagastos mo ay mas mataas kisa sa kinikita mo. At yung ginagastos mo, ang konti na nga ng kinikita mo, nauuwi pa sa korupsyon. Kaya kailangan maging transparent. Saan mo ginagastos ang bawat piso na binabayaran ng taxes ng mga Pilipino? At dun ba sa paggastos na yun ay napupunta sa tama o napupunta sa bulsa ng iba? Yun yung proseso ng transparency. So kailangan makita ng taong bayan. Kaya yan dyan sa ICI, babalik na naman ako doon, i-public nyo. Kasi hanggat hindi nyo pinapublic yung proseso ninyo, hindi maiintindihan ng taong bayan. Hindi transparent yung proseso. So paano mo magiging accountable kung sino man yung mastermind, politiko o taga-executive na kumita ng salapi. So napakahalaga yan 2 bagay, transparency and accountability. Kung ang leader mo nagsasabi hindi aabot, sigurado siyang hindi aabot sa Office of the President. Doon pa lang sa bagay na yun may problema na tayo kasi hindi pa tapos ang proseso, 'di ba? Pero nag-render siya ng judgment. Nung linabas niya yung information na 15 contractors, bakit 15 lang ina-identify niya? Bakit so much lang na project? Bakit Bulacan ang ginawang proof of concept ng operation? Bakit hindi sa probinsya niya, sa Ilocos Norte, no? Actually, parang kasi, papunta na ata doon si Mayor Magalong kasi na-mention na yun na ang Ilocos Norte ay meron din malalaking pinaglagakan ng pondo for flood controls. Oo, Paul. Tapos, di ba, Sunwest ang sinasabi nila, bakit hindi kayo pumunta sa Bicol? Bakit hindi nyo tingnan ano nangyari sa Bicol? Ano nangyari sa Marikina? Yung 6 na deputy speakers, lahat yan kasama dyan Pero hindi na rin ata sila nakikita ngayon, Doc. Precisely. So, anong nangyari? Bakit ang pinupunto? So, kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin. So, lahat naman tayo doon titingin. Meanwhile, yung ibang probinsya, there are 82 provinces. Right? And so many, if you look at Luzon, Visayas, and Mindanao, mas yung pag kinorelate mo siya dun sa basin system ng Pilipinas, mas maraming river basin sa Luzon. So technically, mas mataas ang probability ng baha. So titingnan mo lang siya, bakit hindi Pampanga? 'Di ba? Ang dami-daming bakit
So nung release yung impormasyon na may 15 na sila yung nakakakuha ng malalaking proyekto, doon pa lang sa simula, sinabi mo na hanggang dito lang tayo ha. Mm-mm. Kaya nakikita mo ang daloy ng ICI hanggang dito lang tayo. Plus pinutol pa ang Senate Blue Ribbon Committee. That's Under right. So again, Paul, nakikita mo ang kumpas. Nagkumpas sa House, doon sa Infra Committee. Ang nangyari doon sa Infra Committee, itigil na lang daw. binato sa Senado at Oo. binato sa kasama na si Duterte ng panahon ni Duterte. Nangyari sa Senado, wala ka nang naririnig doon sa mga congressman na sinabi. Tapos ang nakakatawa dito, hindi nila maintindihan how to handle this kaya. 'Di ba? Hindi mabigyan ng witness protection, hindi papunta-punta na sa DOJ hanggang sabihin ng mag-asawa ay hindi na kami magko-cooperate. Tapos sasabihin may proteksyonan. Sino ba nagproproteksyon? Kasi kung talagang gusto ninyo to go to the bottom of things, doon pa lang sa ano bang distrito 'yan? Ano bang distrito si Saldico? Anong distrito si Momo? Anong distrito si Grandioso? Anong distrito? Ang dami niyan. Pero doon ka lang mag-concentrate doon sa inner core ni Speaker Romualdez. Makikita mo na kaagad eh. Hindi ako naniniwala na may magandang patutunguhan ang ICI. So kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin. So lahat naman tayo doon titingin. Meanwhile, yung ibang probinsya, there are 82 provinces.